Sa isang CCTV video sa isang kainan sa lungsod ng Angeles, lalawigan ng Pampanga, huling namatahan ang 33 taong gulang na si Tanya Camille D. Arcenas kasama ang dati niyang asawang si Fidel Sheldon Arcenas. Kinalaunan, natakbuhan siyang nakalibing sa likod ng isang bahay. Noong Hunyo, naging mainit na laman ng balita at usap-usapan sa social media ang pagkawala ni Tanya D. Arcenas, isang bank teller na huling namataan sa lungsod ng Angeles, lalawigan ng Pampanga. Ayon sa ina ni Tanya na si Lisa, hapon ng Sabado, ika-20 ng Hunyo taong kasalukuyan, nagpaalam si Tanya sa kanya na pupunta siya sa Angeles, sa Pampanga rin. Makikipagkita raw siya doon sa dating asawa na si Fidel Sheldon Arcenas. Una po ako ha, may naong bahala sa bata. Noong hapon din yun, ipinagbigay alam ni Tanya sa nakababatang kapatid na itinago namin sa pangalang Nerissa ang pagpunta niya sa Angeles. Hello, ate. Hello, Neri. Pupunta lang ako sa Angeles, ikaw na munang bahala sa mga bata. Ha? O sige, gusto mo ba samahan na lang kita? Papuntang Angeles. Sabi ko, okay ka lang ba samahan? Sabi ko, okay ka lang ba samahan kita? Sabi ko, sundan ko. Sabi, hindi na. Okay lang ako para lang alam mo kung nasan ako. Pero dakong alas 10 ng gabi ng araw din yun, hindi na raw sumasagot sa tawag o text si Tanya. Kaya nagsimula ng mag-alala sina Lisa at Nerissa. Hindi gawa ni Tanya na hindi sumagot sa text, hindi sumagot ng phone, lalo na ako ang tumatawag. Pag ako ang tumatawag, hindi pwede hindi siya sasagot. Hello, ma? Nerissa, nasan ka ba? Wala pa rito yung ate mo sa bahay. Tinatawagan ko rin po siya kanina pa eh, kaso hindi niya po sinasagot, ring yung phone niya. Ano ba nangyari sa ate mo? Hindi pa naman niya ugali nagpapatay ng telepono. Kung mag-text man lang, dahil alam niya nag-aalala ako. Hindi na rin ako mapakali. Pinunta ako ng Angeles. Sinamahan ako ng mga kaibigan namin. Ay, tapos sinanap ko siya doon. Ang alam ko lang naman na pupuntahan niya yung restaurant. Kaso sarado na pagdating namin. Dahil sarado na ang kainan o restaurant sa Angeles kung saan pinaniniwala ang nagkita si Tanya at Sheldon, nagpasya si Nerissa na puntahan ang bahay ng dating asawa ni Tanya na si Sheldon sa isang subdivision sa barangay Kutkut, lungsod pa rin ng Angeles. Tao po! Tao po! Oh, iya. Gabi na. Dito kayo. Dito nakaharap niya ang ama ni Sheldon na si Fidel Arcenas. Nandito po ba si Sheldon? Ha? Wala si Sheldon dito. Bakit? Kasi po, nagkita sila kagabi ni Ate Tanya, kaso hanggang ngayon hindi pa niyo po siya umuwi eh. Diba? Wala si Sheldon ngayon dito. Di bali. Kapag dumating si Sheldon umuwi, sabihin mo lang na hinahanap mo si Tanya. Sige po, pa-contact na lang po. Salamat po. Sige. Kinabukasan, Kinontak ako ng tatay. Hello po? Nerissa, Hello po. kumusta na si Tanya? Ano nang balita sa kanya? Wala pa nga rin po eh. Ano ba? Dito na si Sheldon. Ba, gusto mo makusap para matanong mo? Nandun na daw yung anak niya. Kausapin ko daw yun. Kinausap ko sa phone, tapos sabi niya, Hello, Sheldon, di ba nagkita kayo kagabi ni ate? Hindi pa rin kasi siya umuwi hanggang ngayon eh. Kita kami, oo. Hinatid ko siya sa highway. Ayaw niya magpahatid sa terminal eh. hindi niya daw kasama. Hinatid niya na daw sa highway kasi ayaw na daw magpahatid mismo sa terminal. Dahil mas lumalakas na ang kabog ng kanilang dibdib sa pagkawala ni Tanya, nang araw din yun, bumalik ng Angeles sa mag-inang Lisa at Nerissa. Ipinagbigay alam na rin nila sa pulisya ang pangyayari. Kailan pa siya nawawala? Kahapon pa po siya nagpunta dito sa Angeles para makapagkita sa dati niyang asawa. Hanggang ngayon, hindi pa namin siya makontak.
Dahil si Sheldon ang sinasabing huling kasama ni Tanya, sa parehong araw din inanyayahan siya sa impila ng pulisya para makuha na ng salaysay. Ikaw ba ang asawa ni Tanya D. Arcenas? Opo, wow. Totoo bang magkasama kayo kahapon? Oo yun. Pero nagkita lang kami para pag-usapan yung kailangan ng mga anak namin. Kumain kami, tapos ayun, nagpahatid doon sa highway. Eh ayaw niya magpahatid sa terminal eh. Kaya tawagan ko nga din eh, pero ayaw sumagot eh. Dumaan pa ang ilang araw, wala pa rin nakuwang balita ang mag-ina. Sa kabila ng puyad at pagod, matyaga nilang hinanap si Tanya. Pumunta kami ng Concepcion Tarlac, naglakad lang kami. Kasi gusto ko makita baka nandyan na nakaupo o nasa isang sulok lang nagpapahinga. Tumawid yung kapatid ko sa kabilang kalsada kasi ano yun, salubungan yung sasakyan. Naghati kami ng daan. Init, pagod, uhaw, walang kain. Nagpasya na rin ng ilang kaibigan ni Tanya na ipakalat sa social media ang kanyang pagkawala sa pag-asang makakatulong ito sa paghahanap sa kanya. Palabasin niyo na lang. Missing si Tanya. Hindi ko na kaya, sabi ko. Kasi ang tagal na eh. Araw-araw kinakabahan ako. Mamaya ko ano na nangyari sa anak ko. Ginawa naman nila. Kaya lumabas lahat ang picture ni Tanya sa social media. Nakunan pa ng CCTV sa isang restaurant ng biktima kasama ang dati niyang mister na suspect ngayon sa krimen. Pati yung nobya nito, nakatutok si John Veneracion. Mag-aalas 6 ng gabi ng June 20, nakuda ng CCTV ang 33 taong gulang na bank teller na si Tanya Camille D. Papasok sa isang restaurant sa Angeles, Pampanga. 8 araw na ang lumipas simula nang mawala si Tanya. Napabalita ang natagpuang katawan ng babae na nakabaon sa isang hukay sa isang bahay sa Angeles. Si Tanya na kaya ang nakita sa hukay? Ika-27 ng Hunyo taong kasalukuyan, isang nagangalang Regina Di Choco ang nagkulat sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang bangkay daw ang nakalibing sa likod ng bahay na pagmay-may-ari niya. Ano ang kaugnayan ng ginang sa biktima? 7 araw ng laman ng balita at usap-usapan sa social media ang pagkawala ni Tanya D. Arcenas, isang bank teller ng RCBC na tubong tundo lungsod ng Maynila. Ika-28 ng Hunyo taong kasalukuyan nagtungo sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Angeles, Pampanga ang isang ginang na nagpakilala bilang si Regina Di Choco. Ano bang may paglilingkod namin sa kanila? Nakita ko po kasi sa Facebook yung nawawalang babae, si Tanya D. At ang huli niya pong nakasama, si Sheldon Arcenas. Dumating sila rito at sinabi nila na yung maaring sa isang property niya sa Santa Maria Subdivision, sa bahay ron, na maaaring matagpuan itong missing person na si Tanya. Actually po, binigay niya po itong susi kagabi sa akin. Kung gusto niyo pong tingnan yung property ko. Bakit to? Ano bang kaugnayan niyo kay Sheldon Arcenas? Boyfriend po siya ng anak ko. Si Angela Di Choco. Siya po yung anak ko. Anak ni Regina si Angela Di Choco. Si Angela ang kasalukuyang kasintahan ni Sheldon Arcenas na dating asawa naman ng nawawalang si Tanya. Sa sinumpaang salaysay ni Regina Di Choco, buwan ng Abril taong kasalukuyan, nang ipagkatiwala niya kina Sheldon at sa anak niyang si Angela ang bahay nila sa Santa Maria Subdivision, Barangay Balibago sa Angeles. Si Sheldon naman ang naatasa maganap ng uupa sa naturang bahay ni Regina. Pero nitong ika-26 ng Hunyo, bigla na lamang daw binalik ni Sheldon ang susi ng kanyang bahay. Biglaan naman ata yung pagsasauli mo. June 26, biglang bumalik sa kanya si Sheldon at si Angela, binabalik yung susi. At naging unusual ngayon yung reaction nitong ni Sheldon. Pagbigay niya ng susi, bigla na lang siyang umalis ng walang dahilan. At ganoon din yung na-notice niya ngayon dito sa actuation ng kanyang anak na si Angela,
nagkaroon ng kakaibang kilos. Dahil dito nagpasya si Regina na bisitahin ang kanyang bahay. Dito na niya napansin ang kakaibang amoy na nanggagaling dito. Nasa gate sila, according sa statement niya, sinalubong sila ng mabahong amoy na nanggagaling sa likod ng bakuran ng bahay. So yun ang naging hinala nila. Nagkaroon sila ng kutob na maaaring nawawalan si Tanya, nandun nga sa bahay na yon. So kaya sila nag-report dito sa opisina. Base sa sinumpang salaysay ni Regina, sa pahintulot din niya, agad nagpunta ang mga otoridad sa sinasabing bahay para mag-imbestiga. At hindi na po kami sasama sa loob. Sigurado kayo, ma'am? Sige po. Pagdating namin sa bahay, with her consent, nagkaroon kami ng konting search initially sa bahay. At pagdating namin sa likod ng bakuran, Sir, nakakapagtaka. Ang even ng lupa. Oo nga. Sige, hukayin na yan. Para malaman. na-notice namin yung uneven surface na parang kauwel at mayroong tinabong na bagay doon sa ano. Sa likod ng bahay, nahukay nila ang tila sikretong pilit ibinaon. Ika nga'y walang niim na hindi nabubunyag. Dahil makalipas ang ilang minutong pag-uukay sa likod bahay, higit kumulang 2 talampakan lang ang lalim. Isang katawan ng babae ang natakpuan ng mga operatiba sa bakanting lote sa loob pa rin ng bakuran ng mga tichoko. Balot ng tuwalya at plastik ang ulo ng biktima. May tama rin ito ng bala sa ulo. Pero nung mga panahon yun, wala pang maaaring magkumpirma kung ang nawawalang si Tanya Di nga ang bangkay na nahukay ng mga otoridad. Hello, ma'am. So ang initial action taken namin nun is kinontak ko ngayon yung number na nakalagay sa notice ng missing person. Dito tayo, miss. Sa ikabalong araw ng pagkawala ni Tanya, agad na nagpunta ang kapatid ni Tanya na si Nerissa sa Angeles, Pampanga para tukuyin ang pagkakakilanlan ng bangkay. Kay Tanya ba yung gamit na to? Kinabukasan, dumating nga itong yung kapatid ni Tanya at prinisinta namin sa kanya yung mga na-recovered na mga bagay sa katawan ni Tanya. And then, sinabi nga niya na yun yung mga gamit na nakita niya. Siya ba ang ate mo? Ayokong tanggapin na siya. Pero kasi, nakita ko siya. So, na bakit? Yun, lagi. Yun yung unang question, bakit? Bakit nangyari sa kanya yun? Bakit ginawa sa kanya yun? Bakit gano'n? Kumpirmado, si Tanya nga ang bangkay na nahukay sa likod bahay na pagmamayari ni Regina Di Choco. Agad iniuwi ni Nerissa sa Tondo, Maynila ang labi ng kanyang kapatid. Ang halos 8 araw na paghahanap ng pamilya at mga kaibigan ni Tanya nauwi sa matinding pagtatalamhati. Wala silang kaluluwa, ba't nila pinaniwala ko tapos nilibing pa pala nila ng supot sa ulo. Sinigurado nilang patayuan ako bago nila binaon. Habang gumugulong ang investigasyon, isang mahalagang ebidensya ang nakuha ng mga pulis. Ang kopya ng closed-circuit television o CCTV mula sa restaurant na kinainan ni Sheldon at Tanya noong gabi bago sila naglahong parang bula. Sa kuha ng CCTV, makikita na dakong alas 4:58 ng hapon unang pumasok si Tanya sa kainan kasunod si Sheldon. Pero dakong alas 6 ng gabi,
nakitang magkasunod ding lumabas sa kainan sina Sheldon at Tanya. Yun ang uling pagkakataon na nakitang buhay si Tanya. Noong ikalawa ng Hulyo din, lumutang si Angela, nakasintahan ni Sheldon. Bakit daw sila pupunta sa bahay ng magulang mo? Ano ang kanyang magiging testimonya kaugnay ng mga pangyayari? Tubong-Tondo, Maynila si Tanya D. Arsenas. Dahil sa angking ganda, madalas siyang sumali sa ikangay mga beauty pageant nung siya ay dalaga pa. Taong 2008 nang magpakasal siya kay Fidel Sheldon Arsenas at kinalaunay nabiyayaan sila ng 2 anak. Pero ang unay masayang pagsasama, paano nga ba humantong sa trahedya? Sa likod ng isang bahay na pag-aari ng mga Dichoco, natagpuan siyang wala ng buhay at nakabaon sa isang hukay. Sa autopsy report na inilabas ng crime laboratory ng Campo Crame, lumalabas na tama ng baril sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Sa kuha ng CCTV, mag-aalas 5 ng hapon, noong ika-20 ng Hunyo. Higit kumulang 1 oras nagtagalan dalawa hanggang lumabas sila ng kainan, pasado alas 6 ng gabi. May CCTV kami nakuha ron sa Niji Restaurant at nakita nga ron na magkasama itong si Sheldon at itong si Tanya pagpasok tsaka nung paglabas. So yun po yung mga ibang mga ebidensya na nakalap namin during the conduct of the investigation. So napapatunay na talagang nagkita sila, nagkasama silang dalawa. Dahil sa kuha ng CCTV at sa salaysay na may-ari ng bahay kung saan nahukay si Tanya, pinuli na sospek ang dati niyang asawa na si Fidel Sheldon Arsenas. Pero paano ang ugnayan ng dating mag-asawang nauni sa karumal-duman ng pagpaslang ng isa sa kanila? Mabait at masiyahing anak kung ilarawan ni Lisa ang panganay niyang anak na si Tanya. Dahil sa angking ganda, laman daw ng mga beauty pageant si Tanya nung dalaga pa siya. Uy, Sheldon! Hi! Kamusta? Long time no see ah. Ayos naman. Hi, meet mo nga pala yung friend ko si Tanya, si Sheldon. Taong 2007 na makilala niya si Fidel Sheldon Arsenas. Meron siyang kaklase sa Holy na best friend niya, common friend ni Sheldon. Kababata, pinakilala niya kay Tanya. Pero nun pa lang, hindi na nagustuhan ni Lisa si Sheldon para kay Tanya. Ako, unang tingin ko palang kay Sheldon, antipatiko na siya sa akin. Kasi magaspang ang ugali. Bagaman hindi boto si Lisa kay Sheldon, iginalang niya ang desisyon ng kanyang anak na mahalin si Sheldon. Kalaunan, nagpakasal ng dalawa at nabiyayaan sila ng 2 anak. Pero mahigit 1 taon pa lang daw nagsasama ang dalawa at tila lumabas na ang hindi magandang ugali ni Sheldon. Saan ka nagagaling? Sa office. Office? Office o nakapag-date ka? Balik lang ako ng ilang minuto, nakipag-date agad. Ito na naman ha? Nagtrabaho ako, ano ba? Aray, sasaktan ako. Malaman kung niloloko mo. May kalalagyan ka sa akin, ha? Tiniis ni Tanya ang pambubugbog kumano sa kanyang asawang alang-alang sa mga anak. Nung nagkaanak sila, doon niya nalaman yung mga ugali na kapapanganak pa lang niya. Nanganak siya ng May 8. June 9, nakita ko may pasana siya sa mukha. Kaya sabi ko, ano ba yan? Bakit kami ganyan? Nagkita kasi kami. Sabi niya, wala to ma, nauntog lang ako sa doorknob. Siyempre, gusto niya ma-survive yung family. Nawa sa mga anak niya. Gusto niya lumaking may tatay, nanay. Walang yaki. Isa ko. Unang
araw ng Enero taong 2010 na magpasya si Tanya na tuluyan ang hibalayan ng asawa. Hindi na umano niya matiis ang pananakit sa kanya ni Sheldon. Tinawagan niya ako, nagpasundo. Tumawag siya sa akin sa cellphone na pasunduin mo na ako, hindi ko na kaya. Ayoko na, sabi niya. Kaya pumunta kami nung kinabukasan ng January 1. Sinundo na namin siya, 2,000 kanya. Mula noon, tuluyan ang bumalik si Tanya sa poder ng inang si Lisa sa Tondo, Maynila. Habang si Sheldon nakatakpo ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Angela Tichoco. Madalas naman daw magkita si Tanya at Sheldon para sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya nung araw na umalis si Tanya patungong Angeles, hindi nila inasahan na hindi na siya uuwi ng buhay. Ikaw, sige, mag-ingat ka. Tapos wala naman akong kaba or something, walang negative feeling. Bakit daw sila pupunta sa bahay ng magulang? Ikalawang araw ng Hulyo taong kasalukuyan sa isang kainan sa Clark, Pampanga. Kasama ang kanyang abogado, nagbigay ng salaysay si Angela Tichoco, ang kasintahan ni Fidel Sheldon Arcenas na dating asawa ng biktimang si Tanya D. Arcenas. Ayon sa sinumpang salaysay ni Angela mula sa CIDG, hindi lingid sa kanyang kaalaman na magkikita sina Sheldon at Tanya noong ika-20 ng Hunyo. Nagpalipas daw siya ng oras sa isang mall habang magkasama sina Sheldon at Tanya sa restaurant. Maaring dumiretso sa bahay ng mga Tichoco sina Sheldon at Tanya para mapag-usapan ang tungkol sa malaking halagang ibibigay ni Sheldon sa dating asawa. Ayon kasi statement ni Angela na parang nung nag-usap sila ni Sheldon is mas safety na doon sila magkita dahil may malaking halagang pera nga na ibibigay dito kay Tanya. May alam ka bang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni Tanya at Sheldon? Ang alam ko lang po, tungkol po yun sa kanilang mga anak eh. Kasi po, ang pagkakaalam ko po, parang nilalayo po yata sa kanilang mga bata. Base pa rin sa salaysay ni Angela, humigit kumulang alas 9 ng gabi noong ika-20 ng Hunyo, dumating umano si Angela sa bahay ng kanyang mga magulang sa Santa Maria Subdivision, Barangay Balibago, lungsod pa rin ng Angeles. Nang papasok siya ng tarangkahan, sinalubong daw siya ni Sheldon. Ikaw mababakla. Bakit? Ayon kay Angela, pagpasok sa loob ng bahay, dumiretso umano si Sheldon sa kusina at naghugas ng mga pera na may bakas ng dugo. Nang silipin niya ang kwarto, laking gulat umano niya sa kanya nakita. Dahil sa kuha sa CCTV at dahil sa naging salaysay ni Angela Tichoco, naging pangunahing suspect sa pagpatay kay Tanya ang dati niyang kasamang si Sheldon Arcenas. Pero sino nga ba si Angela? At may kinalaman nga ba siya sa nangyaring pagpaslang? Nang silipin niya ang kwarto, laking gulat umano niya sa kanya nakita. Ano nangyari? Ay, kumuha ka na lang ng tuwalya sa garbage bag. Kumuha ka na lang ng garbage bag, tsaka tuwalya, bisa mo! Inutusan umano ni Sheldon si Angela na kumuha ng tuwalya at garbage bag para maibalot ang mukha ni Dee. Tama mo sa ulo, so ano yung dugo, para hindi siguro kumalat dun sa mismong na maraming dugo, kaya binalot nila yung ulo niya. Inutusan siya ni Sheldon na tulungan siyang hilahin itong si Tanya mula dun sa maid's room at nung siya nakahandusay siya ron eh. So dinalangay siya sa hukay. Eh bakit ka naman sumunod? Natakot po kasi ako eh. Matapos maibaw ng katawan ng biktima, inutusan naman ni Sheldon si Angela na linisin ang mga dugong nagkalat sa sahig at ilagay sa garbage bag ang lahat ng ginamit sa paglilinis. Sige, pasok mo na lang sa likod, ha? Hindi kayo pupunta. Basta sakay mo na lang.
Dagdag pa ni Angela sa salaysay na matapos ito, umalis sila ni Sheldon sakay ng puting van ni Arsenas at binaybay ang daan patungong Bulacan. Dito na umano niya isa-isang hinagis ang mga gamit ni Tanya. Sa sinumpang salaysay ni Angela sa mga pulis, tahasan siyang tinanong kung ano sa palagay niya ang ginamit ni Arsenas sa pagpatay. Sinabot naman ito ni Angela na maaaring baril ang ginamit ng suspect sa biktima. Base sa autopsy report, isang tama ng baril sa sa batok niya ang talagang naging cause of her death. Pero yung yung talagang nagkaroon sila ng pagkatalo, hindi pa natin ma-establish sa ngayon. Hanggang sa ngayon, tila panaisipan pa rin sa mga otoridad ang tunay na motibo o ang ugat ng krimen. Noong ikapito ng Setyembre, binisita ng mga otoridad ang pinangyarihan ng krimen sa bahay ng mga Dichoco sa barangay Balibago, Angeles, kasama ang mga kawani ng Department of Justice o DOJ. Dito muling idinitalya ni Angela ang nalalaman at naging bahagi niya sa krimen. Actually, ang purpose ngayon ng preliminary investigation is for clarificatory questioning and ocular inspection of the crime scene, no? As stated by the Honorable Prosecutor. Yun lang, siguro fact-finding in the sense na the prosecutor should know for himself kung saan ba nangyari, yung distansya. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng investigasyon hinggil sa tunay na pangyayari na naging sanhi ng pagkamatay ni Tanya D. Sinabi po ni Angela na pagdating niya patay na. Ano po ang masasabi niya tungkol doon? Version niya yun no? It's her own version. Siguro yun ang sinasabing nakita niya ayon sa kanya. Anyway, later on, lilinaw naman ng lahat Sinampahan na rin ng kasong parricide si Sheldon Arsenas. Dahil sa pagkakadawit ni Angela sa krimen, murder naman ang kasong isinampa kay Angela Dichoco. Sa pinailan namin siya ng kaso, suspect siya. Sa ngayon, yung during the preliminary investigations na kinandak dun sa DOJ Manila, nagkaroon kasi ng dalawa ng pagdinig sa kasong yan. Nakalagay ron sa kanyang counter affidavit na kanyang recommendation na baka pwede siyang maging state witness. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na witness siya dahil isa siya sa pumatay sa anak ko. Kung hindi siya kasali sa nangyaring krimen, bakit alam niya kung paano nangyari? Bakit sa bahay niya binaon yung bangkay ni Tanya? Kasama siya sa krimen kaya murder din ang kaso sa kanya. Samantala, sa kasalukuyan, itinuturing na wanted sa batas si Sheldon para naman sa kasong attempted homicide kung saan siya napatunayan nagkasala ilang taon na ang nakakaraan. Ang kaso niya na nagkaroon siya ng yung attempted homicide. Naka-parol lang, siya noon, probation siya. Ngayon, na-revoke na yung probation niya, convicted siya sa kaso na yan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang pangunahing suspect na si Fidel Sheldon Arsenas pero walang humarap sa amin mula sa kanyang panig. Samantala, tumanggi nang magpaulap ng panayam ang isa pang suspect na si Angela Dichoco. Ma'am, gusto yung mag-statement, ma'am. Ma'am, statement po. Kung may nalalaman kayo sa kinaroroonan nitong si Fidel Sheldon Arsenas, makipag-ugnayan lamang kayo sa mga otoridad o sa investigador. Mga kapuso, hanggat may inaabuso o inaapi, hindi kami titigil sa pag-aksyon. Dahil ang mga abusado at mga manloloko, hindi namin tatantanan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Mike Enriquez at ito ang nag-iisang investigador.